naman nila dapat alamin kung na-flag ka ba ng COA. Ano yung parang pikit? Alright, pakinggan natin si Attorney Claire Mabsat. No? VP Sara, planado ang pag-atake sa akin. Fake news daw ito, part 3. Aba, part 3 na? Yes, good evening. Welcome back to my YouTube channel. Yun. Bata si Attorney Claire Castro. Today, September 11, 2024. Ayan. Okay? Maka-clear. I hope clear ang aking audio. Okay? So, kanina, inilabas na. Okay? Inilabas na yung pangatlo at panghuling video nitong interview ni VP Sara. Okay. Okay? Kung mapapansin nyo, Gets ko na. Kasi di ba meron yung Bratinela, part 1, yung topic natin. Tapos part 2, yun pala yun. Napapaisip ko, anong part 2 niya sabi ni Attorney? Sorry, Teretso, Attorney. Yung una at pangalawang video, hindi pala siya talagang yung anchor na masasabi. Although hindi natin nakita, no? Pero lumalabas, parang taga-Office of the Vice President. So, hindi siya yung tipo na press con na yung mga tao na tagi-media ay maaari magtanong ng kung ano-anong tanong patungkol dun sa issue. Diba? Nung hindi niya pagsagot. O kung sumagot man siya, hindi niya naman nasagot yung mga gustong isagot or yung mga tanong na ibinabato sa kanya ay hindi naman niya nasagot. Yung mga issue na hindi niya pagpunta sa budget hearing sa House. So, yun. Ibig sabihin, malabas talaga parang scripted. At dito siya nagpapaliwanag, di ba? Nagpapaliwanag siya rito nang yung tanong napaka-friendly. Di ba? Parang yung tanong niya yung dapat na itanong sa kanya. Di ba? Hindi na lumalagpas dun hindi na yung mahihirap na tanong. Di ba? Sabi ko kung ako yung nagtanong dyan, syempre unahin ko muna bakit siya pumunta sa Germany. Di ba? O personal man na affair yun, bakit nagagalit siya? Pumunta siya para makipagmaisog Germany. Sa public servant. Diba? Maisog Germany. Well, anyway, sige, pakinggan natin at ating himayin kung ano ba ang mga sinabi niya dito sa pangatlo at panghuli na kanyang video. Okay. Ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Agoy! Ito lang, ibig sabihin, di ba natatandaan nyo, tinanong siya ni PBBM kung bakit siya nag-resign? Meron tong news Tapos, hindi niya sinagot kung ano yung dahilan kung ba't siya nag-resign. Di ba? Parang, ano ba yung sagot niya? Sinabi niya kay PBBM. Basta, wala siyang particular na sinabi kay PBBM. So, ibig sabihin, itong problema niya, hindi alam ni PBBM. Kung ito man ang nagiging issue niya, ito daw ang dahilan kung ba't siya nag-resign. So, hindi alam ni PBBM na may ganito siyang issue. Diba? Kasi hindi siya nagsalita Kung sinabi man lang niya, at least, magiging aware si PBBM na yun pala yung nagiging problema niya. Kung totoong ito yung problema, ha? Kasi ang dami nagsasabi, mga ka-clear, na diversionary tactic to. Nililihis ang issue. Diba? Kasi, yung damage na na-create niya nung unang hearing, diba? Dito sa House, sa budget hearing niya, hindi ordinaryo yung naging effect sa tao. Lumalabas, ayaw mong sagutin yung mga issue about sa confidential funds, galit ka, tinatanong ka lang, pero ikaw pa yung galit, hindi naman talaga liquidation to, pero pinapa-explain sa'yo bakit ganun. Ikaw pa yung galit to the point na parang ang masama pa ay yung mga taga-house dahil tinatanong ka. Yun yung naging effect sa tao.
So, kailangan nilang gumawa ngayon ng video damage control. So, sino kaya yung kanyang handler at ganito yung naisip? Diba? Kasi ito lang kailangan na ang host o yung magtatanong sa kanya ay kontrolado nila. Ito yung parang tinatawag na arrange and controlled yung environment. Kailangan kontrolado kasi para hindi siya matanong ng mga katanungan na makakasira pa lalo. Kasi baka may mga taga-media na mas ang tanong hindi friendly. 'Di ba? Hard questions na mahihirapan din siyang sagutin dahil kung hindi naman kumpleto ang kanyang mga ebidensya na pabor sa kanya, makikita tuloy yung gap. 'Di ba? O yung butas na hindi niya ma-fill up or ma-fill in. 'Di ba? Kumbaga sa tanong, yung mga fill in the blanks, hindi mo masagot. 'Di ba? Diba, dapat ang ibibigay lang sa iyo ay yung question na kaya ng utak mo, kaya mong idepensa, pero mas malalim na pwedeng tanungin sa iyo, hindi mo kayang depensahin, hindi matatanong. Kaya yan yung forum na pinili mo. Hindi ba? So, ang tanong natin, kung political strategies, handler ang gumawa nito, nakatulong ba? Ako feeling ko, mas lalo siya mabubulid. Dapat tingin ko, inayos nila mabuti, niresearch nila mabuti, para hindi bumalandra sa kanya yung mga sinasabi niya. Diba? Tuloy natin. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. So, ibig sabihin, di ba, hindi na ako papayag na ganyan pa rin ang gawin nila. Ibig sabihin, pumayag ka dati. Di ba? Dahil unity team kayo? Dahil nakinabang ka? Dahil pinayagan ka magkaroon ng confidential funds before? Pumayag ka. Yan, sabi, hindi na ako papayag maulit-ulit. Ito. At siya pa yung mananagot. So, ano yung dati na pinayagan mo? Diba? Pinayagan mo na magkaroon ng excess funds na nakalagay, nakapaloob dyan sa OBP? Diba? Bakit mo pinayagan? Akala ko ba you're a good leader? Well, ito'y presumption lang kung talagang nangyari. Ito mga ka-clear Kasi sabi nga natin, ang tatay niya, although dapat hindi natin sinasama dito tatay niya, pero syempre, kung doon siya laki, yung tatay niya, saan gumawa ng intriga? Diba? So, paano? Gumagawa rin ba ng intriga si VP Sara para malihis yung kwento? But we have to evaluate yung mga words niya. Kasi hindi na ako papayag na mangyari ito ulit o gawin pa nila ulit ito. So, ano yung ginawa nila dati na labag sa loob mo pero pinayagan mo? Labag sa loob mo dahil lumalabas hindi pabor sa taong bayan pero pinayagan mo? Dahil magkakakampi kayo dati? Ay hindi ba delikado rin yun? Hindi ba delikado na ikaw din yung piliin namin sa susunod na eleksyon para mamuno sa amin? Kaya ka palang isway. Kaya kang diktahan. Yun yung dating Yun yung dating sa akin. Kasi pumayag ka Hindi ka nagsalita. Hindi ka umalma. Diba? Kung totoong ginawa nila sa iyo to, right there and then, dapat pumiyok ka na. Kumanta ka na. Kung totoo. Hindi
Dahil ba napayagan yung confidential funds mo, nabigyan ka ulit ng confidential funds mo, kaya parang everybody happy? O wala tayong ingayan ha, walang kakanta. Eh kaso nung sumunod, nabulilyaso yung confidential funds, nakita ng COA, kailangan pigilan. Ngayon, yung mga gusto mo, hindi mo na nakuha, kaya pinipiyok ka na. Pumipiyok ka na sa kanila. Kinakanta mo na. Diba? Accomplish ka din dati. Parang lumalabas ka, sabwat ka rin. Diba? So, okay, tuloy natin. Yun lang yung basa ko ha. Kasi bawat salita niya, inaaral natin. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Masusunod 2 tao lang. Okay. Diba? Para bang, hindi na ako sasagot. Ito yun eh. Tama ba yung strategy ni VP Sara na hindi na ako sasagot? Hindi na ako sasagot. Kasi, atakihin nyo lang ako eh. Hindi ba mas magandang sumagot ka? Kasi inaatake ka eh. Parang ganito yun eh, oh. Inaatake ka na, pinupukol ka na ng bato, tapos atakbo ka? Parang mas natakot ka, atakbo at tao, di ba? Atakot ako, atakbo ako. Ganun yung dating. Inatake ka, hindi na ako sasagot. Total kayo naman yung masusunod eh, ganun na lang ako. O sige, sangga na lang ako. Ay, actually hindi ka sumangga eh. Pinabayaan mo lang na umatake. Hindi na ako sasagot, tama ba yun? Diba? And at the same time, mga kayubi, ang tinatanong kasi is budget. Okay? Okay. Budget ang tinatanong ng OVP, ng Office of the Vice President. Hindi naman inaatake in particular ikaw. Bakit iisipin mong inaatake ka? Personal. Ibig bang sabihin, yung pera na confidential funds, personal mong ginamit, kaya ang iniisip mo, ikaw yung inaatake. Diba? Bakit niya iisiping inaatake siya personally? Kung yung paggastos ng OVP patungkol sa confidential funds, ang tinatanong. So, kaya ba ganyan ang depensa mo ngayon? Dahil ikaw ang gumastos ng 125M in 11 days? Yung mga tao sa OVP, walang ibang maituturo kundi ikaw? Ilang inisip ko Kasi sabi ko kanina sa UB, magiging ground ba siya for impeachment? Sabi ko, they have to prove na personal ang gumamit ng pera ay si VP Sara. Kasi opisina to eh. Siyempre, hindi lang naman siya, although siya yung pinaka-head, pero ito, ang bawat kilos dito, nagdi-decide, hindi lang siya dapat. Diba? Dapat hindi siya. Kaya nga sila may legal department, meron silang mga may USEC, may ASICA, although ikaw yung pinaka-boss, pero hindi pwedeng sabihin na ikaw lang yung nag-decide unless yun ang ginawa mo. Diba? The buck stops at you being the head. May command responsibility? Oo. May command responsibility yan. Pero syempre, office yung tinatanong yung office mo. So does it mean ba ikaw talaga yung gumastos? Kaya parang napaka-defensive mo. Ano mo yung parang paranoid? Na pag tinatanong tungkol doon sa budget ng 125M, ang feel mo, yung ikaw na mismo, yung pagkatao mo, ang tinitira, hindi yung opisina. So, kaya ba hindi mo pinarating at hindi mo na rin pinapunta yung mga tao dyan sa OVP dahil malamang ikaw ang ituro na gumastos nito? Dahil wala silang alam? Diba? Kasi meron siya sa video kahapon, diba? Ang sabi ng USEC niya, dahil nagtatagal ang pagpapagawa kasi hindi sila privy. Diba? Samantalang ikaw, yung pinaka-secretary, hindi ba dapat
alam mo tong sagutin? So yung Yusek mo, kaya mo pinadala kasi hindi alam. Wala siyang alam. So dapat ikaw. Tapos ngayon magtuturo ka na, wala kasi kaming alam dyan sa sa pagpapagawa ng classroom. Eh, pumasok sa inyo yung budget eh. Unless, ito nga sabi ko sa inyo kagabi, unless, mapakita niya na yung additional funds na in-insert, hindi talaga pumasok sa OVP. I-show to us the thing. Pero hindi mo pwedeng gamitin na dahilan, eh hindi namin alam yung pagpapagawa ng classroom. Yung Yusek siguro hindi niya alam. Pero dapat ikaw alam mo. Diba? Dapat alam mo. Kasi kayo yung nag-submit ng proposed budget eh. Tapos ngayon i-deny mo na alam mo yung attachment. Oh, kung hindi mo alam yung attachment na nilagay doon, sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Hindi ba ikaw? Ikaw yung head eh. Tapos, you allowed attachments to the proposed budget na hindi mo alam? Sino lumalabas na TANGA? Sino lumalabas na BOBO? Sino lumalabas na irresponsable? Hindi ba ikaw? Diba? Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. So, kahapon yung DepEd Ngayon, budget na ng OVP. Okay, go. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Sino kaya yung kaibigan niya, congressman? Hindi kaya ito si Madam GMA? Siya nagsabi wala siyang pakialam sa pera. Wala daw pakialam si VP Sara sa pera. Tingnan ulit Kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din niya na limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Okay. Yan hindi siya magagalit. Wala siyang pakialam sa pera. Maliwanag. Pero, nung nai-issue na, natatanggalin ang confidential funds, anong reaction niya? Tingnan natin. Tingnan natin kung tumutugma ba itong sagot niya sa dati niya mga naging reaction. Sabi ko, dapat nga yung gumawa ng script dito. Ni-research muna lahat bago sumalang si VP Sara sa ganito Para tugma-tugma. Ang hirap kasi na ang hirap kasi mga ka-clear ng ng magsasalita ka ngayon, tapos hindi mo na-review yung inaction mo dati. Diyan lumalabas tuloy na para ka nagsisinungaling. Diba? Kaya kapag ka nagpa-present ka ng evidence, especially sa court, dapat alam niya kasi ito Kaya sabi nga natin, mukhang hindi siya trial lawyer Parang sa pelikula, dapat may continuity. Kung ano yung nasabi mo dati, dapat yung pa rin yung sasabihin mo. Sa susunod, di ba? Ang lumalabas dito, ang sabi ng kaibigan mong congressman, di ba? Or congresswoman. Kasi ang pinakamalapit ka lang naman dyan, si GMA Well, anyway, marami ka pala, Si Marcoleta, yung isa pa, na tagapagtanggol mo. Pwede yun. Pero syempre, sino ang lumalabas sa pinakamalapit sa'yo dyan? Na alam ng iba? Si GMA, di ba? Kung siya man yun. So, ang alam niya, wala kang pakialam sa pera, hindi ka magagalit kung ikaw man ay tatanggalan ng confidential funds. Mahinahon niya sinabi. So, it means, agree siya na hindi siya magagalit. Pero tignan niya natin kung anong nangyari dito.
of national security. This is a picture of confidential funds. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Those who seek to compromise the security and development of our nation jeopardize the very fabric of our society and hinder our progress. We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. It is worth noting that the Department of Education's membership in the Anti-Terrorism Council and the Office of the Secretary's membership in the National Task Force ELTA exemplify the department's unwavering commitment to the protection and well-being of our learners, personnel, and other stakeholders. Okay. So, di ba? Hindi natin makakalimutan ito. Itong sinabi niya na to. Di ba? Kung ikaw ay tinanggalan ng confidential funds, tinanggalan ka ng confidential sa OVP, tinanggalan ka ng confidential sa DepEd, ang sabi ng kaibigan mong congressman, okay lang. Wala kang pakialam sa pera, di ba? Eh, ba't ganun yung reaction mo? To the point na parang lumalabas, yung mga nagtanggal ng confidential funds ay kalaban ng bayan. Di ba? May insinuation ka. May insinuation ka na yung balak, yung nagnais na magtanggal ng confidential funds sa'yo, ay kalaban ng bayan. Komunista dating, or terorista, di ba? Kasi hindi nila hinahayaan na maayos yung peace and order. At tandaan natin mga ka-clear, ito yung dahilan kung bakit sumobra ang galit ng tatay niya sa House. At tinawag yung House na most rotten institution. Doon lahat nag-start itong pagtanggal ng confidential funds. Kaya paano mo sasabing wala kang pakialam sa pera at makakapagtrabaho ka at ang nais mo lang ay trabaho? Bakit yan ang napag-usapan ng tatay nyo, ng tatay mo? Di ba? At sabi pa ng tatay mo, in-advise ka na na ang gagamitin ng confidential funds ay para patay ang mga komunista kagaya ni Franz. So di ka affected kung nawalan ka ng confidential funds at tatanggalin? Pero bakit ito ang napagsimulan, nagtuloy-tuloy na hanggang sa mawarak yung unity? So tell us now. Tell to the ka-clear. Tell to us. Wala kang pakialam sa pera? Trabaho lang talaga? Eh ba't nagwatak-watak na ang unity? Di ba? Bakit natanggal? Ito nag-start ito, maliban dito yung pagkakatanggal kay GMA as what? Speaker? As what? Anong position niya? Senior Deputy Speaker. At nagkaroon na ng tawagan na tambalos-los. Diba? So kung hindi ka affected sa pagkakatanggal ng confidential funds, ba't ganyan ang reaction mo?
At the same time, mga ka-clear, di ba vice chair siya ng NTF-ELCAC? Di ba? Vice chair siya ng NTF-ELCAC. At ang NTF-ELCAC at that time, may confidential funds. Ay, ang bilis na mag-red tag eh. Di ba? So kung ikaw yung vice chair, kung ikaw yung vice chair ng NTF-ELCAC, at ang purpose ng NTF-ELCAC ay, di ba, ay masugpo itong mga terorista, itong mga komunista, pati ito ng trabaho ng NTF-ELCAC. Bakit pa kakailanganin ng OVP ang confidential funds at ng DepEd? Kung ikaw naman ay miyembro na ng NTF-ELCAC, officer pa, di ba pwedeng doon muna sabihin, yung DepEd, meron kami nakuhang info, na may teacher doon nagre-recruit ng mga bata para maging miyembro ng NPA. Bakit kailangan pa ng separate na pondo? Kaya nga sinasabi nila, nadodoble lang yung trabaho sa'yo. Tapos di mo naman ina-account ng mabuti. Pag tinatanong ka, galit ka pa. O tapos sasabihin, walang pakialam sa pera, trabaho lang. Okay? So ulit, balik tayo sa kanyang Okay. Lloyd. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Kanino? Saan? Saan yung dinefend? Ulit natin, ha? Ulit natin. Hindi ko ulit natin. Ulit. Kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Saan? Saan ba nila dinefend? Kasi yung una, natatandaan nyo, confidential funds, hindi ito na-take up. Kasi because of the parliamentary courtesy, na minotion. Nag-motion kasi si Sandro si Congressman Sandro Marcos. Na-terminate na because of the parliamentary courtesy. Di ba? OVP tayo hindi tayo DepEd At that time, di ba, nag-o-object si Congresswoman, si Representative Franz Castro, kasi balak niyang tanungin yung tungkol dito sa 125 million na confidential funds. Di ba? Nag-object siya. Anong ginawa? Nung Madam Chair. Madam Chair na taga Davao. Dinivide niya yung house. Ano nangyari? Nanalo na i-terminate. Pero sabi ni Franz Castro, ma'am, bigyan mo ako ng chance. Tapos sabi nila, hindi, gawin mo na sa position paper. No, I have to ask. Parang, kailangan ko itong tanong yan. Yung tungkol sa 125 na confidential funds. Ano nangyari? Nagkapatayan ng mic, di ba? Pero panoorin niyo po yun. It's all about 125 million confidential funds. Pinatayan ng mic si Representative Castro at that time. So saan niya in-explain? Sa hearing. Ang nadinig ko lang na nag-explain siya ng confidential funds niya ay doon sa Senate. Nung nagtanong na si Risa Ontiveros kung saan niya gagamitin yung confidential funds. Di ba? Binanggit na niya isa-isa Alam niyo na to. Alam niyo na to, mga ka-clear. Kasi lagi ko itong binabanggit kung saan niya ginamit yung confidential funds niya. Di ba? Tree planting, libreng sakay, libreng tinapay, entrepreneurship. Yun. Na siya ding project ng OVP. So, di ba nagkakaroon ng duplicity ng trabaho? Gamit yung confidential funds, tapos may pondo pa siya sa OVP. Parang rin pa ng project. Na kung tutusin, uulitin ko ulit sa inyo para matandaan nyo, yung tree planting, libreng sakay, libreng tinapay, hindi po yan ang dapat na pinagkakagastusan ng confidential funds.
Maliwanag po yan. May binanggit na po dyan ng Supreme Court. Ang confidential funds ay para lang sa intelligence work. Hindi sa pagbili ng mga materyales, hindi sa pagbili ng mga office supplies, hindi sa pagbili ng office furniture. Hindi po yun. Kaya nga siya ngayon ay nagkaroon ng notice of disallowance. Kasi may mga furniture pa siyang binili, office supplies. Pinasok niya sa confidential funds na mali. Bawal yon. Diba? Kaya nga siya ngayon, kaya nga pinababalik ngayon sa kanya yung 70 plus million na na halaga na ginastos niya. Yun yung base do sa notice of disallowance. Kasi mali ang pinagkagastosan niya. Okay? So wala pa ako nakikita na in-explainan na niya sa hearing, especially sa House. Kasi dito sa House, wala siya na-explain. Itong hearing niya, di ba, I will forgo the opportunity to defend. Di ba? So yung 125 million, wala pa siyang na-explain na nun. Kahit nga sa Supreme Court, binanggit ko sa inyo kahapon, gusto nilang ipa-dismiss yung petition. Kasi pinapasole, doon sa decision na yon, doon sa petition na yon, na final sa Supreme Court about the 125 million na ginastos niya na 11 days, yung mga petition na pinapasole. Pero ano sabi ng abogado niya, si Stilito Mendoza? Dapat daw i-dismiss. Kasi walang nakikitang danyos doon sa mga nag-file ng kaso. So, hindi daw dapat ito take a pen sa korte. Hindi siya justiciable controversy. So, it's mere technicality. So, wala siya in-explain doon. So, pinapaniwanag ko sa inyo na kahit meron sa kaso sa korte, pinapadismiss because of technicality. So, wala pa ako nakikita so far na in-explain niya kung paano ito ginastos. Maliban sa COA na pinapasoli din because of the notice of disallowance. So, nakita nyo yung paano niya inilahad yung pagkakagastos niya sa confidential funds. Papabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House ay kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung plenary session. Remember this, yung plenary session. Okay i-play ko sa inyo to i-play ko. Kasi binabanggit niya na dito, pinagbalakan talaga siya, natanggalin yung confidential funds. It's regarding sa plenary session. I hope matandaan nyo to. Representative Kimbo, tsaka Representative Castro. Okay kasi dito, sa unang hearing, binanggit niya na planado ang patungkol sa confidential funds. Okay, ulitin natin sige. Na kayo, ikaw, Representative Kimbo, tsaka Representative Castro, about the 11 days, 19 days. Actually, mali siya dito Mali siya dito sa hearing. Hindi ito si Franz Castro. Ito si Brosas. Si Congressman Brosas, yun nasa plenary session, na nagtatanong. At that time, kaya niya tinuturo ikaw, si Castro, kasi ang tinuturo niya dito, si Congresswoman Kimbo. Bakit? Si Congressman Kimbo ang na-assign dati na magdepensa ng budget ng OVP. Siya yun. Tapos si Brosas ngayon, si Congressman Brosas ngayon, ang nagtatanong. Interpellation yon. Kaya sinabi niya, ikaw, saka si Castro, nagtatanungan na tungkol sa 11 days, sa 19 days, yun. Okay, tuloy natin. Ilang days na yon ng utilization, nakita ko na that was the start of an attack against the office of the Vice President, and i-hinge yung attack on the confidential fund use. So, ibig sabihin, ito yan sabi niya, nung nakita niya nagdedebate yung dalawa, yan si Congresswoman Brosas, hindi naman si Castro yun. So, ibig niya sabihin,
mga ka-clear, sa first hearing pa lang, nung nagkaroon ng mainitan na pagtatalo, pinagbibintangan niya na pala si Congresswoman Kimbo na parte ng script para sirain siya. Yun yung lumalabas, ha? Yun yung lumalabas na salita niya rito. Kasi gusto niya ipakita sa tao na gusto siyang sirain. Umpisa pa lang. Diba? Pero dito sa issue na to, okay? Sa issue na to kasi, nung pinagtatanggol, diba, ipagtatanggol siya yung, para siya yung sponsor eh. Parang yung ano ngayon eh, ano, yung papel ngayon ni Congressman Adjong. Siya yung sponsor para dito sa budget ng OVP. So yun yung papel dati ni Congresswoman Kimbo. So pinagtatanggol siya. Okay? Ang problema, bago dumating, bago nagkaroon ng plenary session, dumating kasi yung audit, no? Nitong COA. Kasi pinakuha ni Kimbo. Kasi para malaman niya, kasi kailangan siya magtanggol eh. Diba? Ano ito? Ano ito? Kasi talagang definitely, tatanungin to eh. Kasi plenary session, interpellation eh. So, nagpakuha siya ng kopya. Alam ko siya nagpakuha sa COA. At nung naibigay sa kanila, hindi pa days before eh, para on the day itself, napakita na yung 125 million na confidential funds na gastos ng 11 days. Kaya hirap na hirap siyang i-explain ito. Kasi yun yung nakita niya sa record. So, tingnan natin. Ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at So, kita nyo kung paano siya hirap. Pero on this day pala, pinaghihinalaan niya na si Congresswoman Kimbo nakasabwat? I don't think so. Hindi ako naniniwala doon. Nagulat lang talaga si Kimbo dito. Kaya lang ngayon, gagamitin na ito ni Vice Mayor, ni Vice President para mapakita yung sa tao yung senaryo na since day one, tungkol dito sa confidential funds, pinagplanuhan na siya. When in fact, hindi ko nakikita. Kasi alam mo kung bakit? Kung totoong alam niya na pinagplanuhan siya, pwede na nga siya sumigaw eh. Pwede na sabihin, ayoko ikaw maging sponsor. Ayoko ikaw maging sponsor. Katulad ng ginawa niya na, pwede ba ibahin natin yung presiding officer? Hindi ikaw? Hayaan natin ang chairman? Pointing to Saldi ko yun. Ang chairman kasi ng Appropriations Committee, si Saldi ko. Diba gusto niya patanggal ito si Congresswoman Kimbo na mag-preside nung first hearing? Oh, kasi ano lang siya, vice chair lang siya eh. Senior vice chair eh ng Appropriations Committee. Oh, ganun siya katapang. Ganun siya katapang. So kung since day one, 'di ba? Alam niya na siya'y pinagpaplanuhan patungkol sa confidential funds. Pipiyok na yan. Pero hindi eh. Hindi niya kasi alam na magiging ganun yung result. Kasi nung nakita na 11 days, nung unang di pa ito pinapansin ng mga tao eh. Kasi nga napagsara ng mic si Castro. Nung nalaman ng tao yung 11 days, di ba? Yung ibang tao, syempre react. Yung mga neutral na tao, react. Yung iba rin mga makasara, nag-react. Bakit? Saan ginamit? Di ba? Parang ano na lang eh. Parang baliw na lang yung hindi magre-react dito sa 11 days. So pag normal kang tao, talagang magre-react ka. Yun yung point. So I don't think na ever since day one, ramdam na ni VP Sara. Sinabi niya na lang yun sa interview. Di ba? tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Madam Speaker.
Lahat nagulat eh. Lahat nagulat. Kahit nga si Kimbo nagulat eh. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. So nakita na namin yung timelines and nakita na namin yung, kumbaga, script sa narrative ng attack on the... Diba? Kung nakita niya na may naratibo, sisirain ka. Diba? Mas maganda kung naipaliwanag mo bakit 11 days na gastos. Bakit ka magagalit doon sa nakadiskubre na 11 days mo lang nagastos? Bakit doon ka, bakit mo sila pag-iisipan na masama? When in fact, obligasyon mo na ikaw ang mag-explain. Ang nangyayari, bumabaliktad. Ang pinapalabas mo na ngayong mali, yung nagtatanong. Para bang dating, ginastos mo ng 11 days, parang dapat hindi ito mabunyag. Dapat hindi nyo pag-isipan ng mali ito. Dahil nilibas nyo na 11 days to na dahil 11 days lang ito naggastos. Sinisira nyo ako eh. Ginastos ko ito ng 11 days. Isipin nyo na lang tama yung ginawa ko. Pero pag bigyan nyo ng mali siya, mali kayo. Ang sama nyo. Pinag-isipan nyo ako ng mali. Pero, diba, ganun lang ang ginawa niya. Sinira nyo ako, pinagplanuhan nyo ako, pero, nadinig nyo ba mga ka-clear? Kung paano niya ginastos yung 125 million? Kung paano niya ginastify? Wala, di ba? So, yung pag-ikot ng kwento, yung naratibo, yung burden na mali, di ba? Doon na lumalabas. Yung burden to prove na hindi sila namumulitika, napasa na doon sa taong nakadiskubre ng 11 days niya ginastos. Samantalang yung burden na may obligasyon, di ba? Yung obligasyon mo to prove na hindi tama yung pagkakagastos mo ng 11 days, sa loob ng 11 days, yun yung wala. Di ba? Yung kwento doon, wala. Basta ang mali, kayo. Kasi pinupolitiko nyo na ako. Since day one, nakita ko na yung script nyo. Stick to the plan. Sirain si VP Sara. Okay. Kung sisirain ka man, o nasa yung explanation mo na dapat hindi ka nasira. Pakita mo sa amin, dapat hindi ka sinira kasi sira yung masama. Eh, yung sama nung pagkagastos ng 11 days, yun yung ayaw mo sabihin. Ayaw mo explain. Diba? Office of the Vice President with regard to confidential funds at yan. And I just want to state for the record that that was, in a way, a planned action on my part. That was the most difficult moment in my 5 years in Congress. Tinanong ako ng isang tanong, I just had to say the truth. Nakabase sa liquidation report, at kitang-kita niyo naman, doon po siya nakakita na po ng notice of disallowance na ginamit po siya from December 21 to 31 at pagbilangin po natin ang mga araw na yan mula 21 hanggang 31 ay indeed 11 days. So yun lang po, I just want to state that on record that on my part, simula nung moment na yon ay naging napakahirap ng buhay ko. No rational human being would ever want to plan her life that way. So there's absolutely no way that that can be planned on my part, just for the record. O yan, binanggit niya na. Sino daw na sinunabing tao magpa-plan ng ganun? Kita naman daw sa records eh. 11 days na gastos. Pagpaplanuhan pa ba niya na masama yun? Nandiyan na sa record. Diba? That's the point. Paano ka makakapag-create ng masama kung talagang masama na yung nakikita mo? Diba? Hindi mo na makikreate kasi masama na eh. Oh. Nakita niyo yung reaksyon? Nasira nga yung buhay niya. Mukhang nasira pa nga yung buhay niya eh. Dahil sa 5 taon niya, ganun pa nangyari sa kanya. Idepensa niya yung budget ng OBP. Samantala yung 125, hindi nga madepensa ni VP Sara.
pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, gumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA. Tira nyo nawala. Wait lang, stop muna natin. Nakita nyo kung paano nag-segue. Ulit may 125M. Base sa records, COA, which is an independent body. Di ba? COA yan. Ibig mo sabihin, pati COA kasabwat. Bakit house lang? Hindi siraan mo din yung COA. Di ba kung sinasabi mo kasabwat sila? Lumalabas dito, 11 days sila gastos. So yung iba, na-realize sila siguro, hindi nyo na kailangan ng confidential funds. Kasi civil agencies naman kayo eh. Hindi naman kayo pang, civilian agencies naman kayo, hindi naman kayo kailangan ipon ng intelligence eh. Di ba? I mean, hindi kayo para sa intelligence work. So, tama Ngayon, ang gusto mong mangyari, ginajustify nila pagtanggal ng pondo sa'yo, kaya yung iba tinanggalan din. Kasi ang purpose lang nila para tanggalin, isirain ka. Hindi mo makita yung logic. Bakit yung ibang tinanggalan ng intelligence fund, hindi naman sila galit? Bakit ikaw, ang laki ng issue? Ikaw na nga yung hindi nakakapag-comply sa mga explanation, ikaw pa yung galit. Diba? Ikaw pa ngayon yung kawawa. Tapos ngayon, dahil hindi ka nabigyan ng confidential funds, sasabihin mo na nabulungan na si speaker, tapos ano yung sinabi sa NPA? Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. Di ba? Ano to? May NPA na ngayon. So, di ba NTF-ELCAC member ka? So, nasaan yung papel? Kailangan, di ba? Kailangan na ebidensya dito. One form of red tagging. Doon sanay ang NTF-ELCAC. Hindi ko alam, hindi na siguro member sila, dito, Dr. Abadoy, di ba? Kasi magkakagrupo sila eh. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So mali. Mali yung sinabi niya na planado. So paano sasabihin? Hindi namin niya pala alam eh. Kaya mo lang yung sinasabi na planado kasi nakita nga yung AOM. Galing sa COA. Hindi mo na masasagot yun kasi COA na galing eh. Diba? So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod nun, October, ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press. Nakita niya, sabi mo may audit of memorandum. Ibig sabihin, na-audit ka, di ba? So, kung na-audit ka, ito lumabas, ano gusto mo mangyari? Hindi ito sabihin ng House? Dapat tumahimik sila sa ginawa mo? Dapat binigyan ka pa rin ng confidential funds? Kahit hindi mo ito nasasabi kung paano mo ginastos? Dahil hindi ka nabigyan, kontrabida na sila. At galito na ang tatay mo sa kanila. Kaya yun, nagmaisog rally ang binabanatan, pulburon. Diba? Release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Oo nga, di ba? Mga ka-clear, please lang, guide me.
Hindi ko makita kung bakit aatakihin siya samantalang may record pala ang COA. May audit of memorandum eh. Ano yun? Out of nothing? Aatakihin ka? May basihan eh. May basihan para tanungin ka. That's 125 million. We're talking about millions of pesos na pumasok sa OBP at malamang hinawakan mo dahil ikaw yung leader. Diba? Ikaw yung leader eh. Kasi hindi pa kami confirmed doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagba-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, may AOM na ba? May AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation. Ibig sabihin, ididepensa yung budget mo nang hindi nila alamin kung paano mo ginastos ito. Hindi ba nila dapat alamin kung ano nangyari sa report mo sa COA? Hindi ba nila dapat alamin kung na-flag ka ba ng COA? Ano yung parang pikit mata? O sige, pasa na to. Hindi namin papakialaman kung meron kang may kinupit ka ba dyan, tama ba ang gastos mo dyan, basta pikit mata, approve to. Ganun ba? Tapos nung may nakita silang AOM, di ba? May nakita silang AOM na ginastos mo ng 125 million pesos ng 11 days. Ano dapat? Pikit mata? Dapat hindi nila binanggit yung AOM? Dapat sabihin nila na, parang dapat sabihin nila, I forgo the opportunity to defend. Bahala na kayo kung ganun ba gusto mong gawin? Yung script mo, yun ang sabihin nilang script? Statement? Alam mo naman nung VP Sara? Namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo. Mga ka-clear kasi, ito naman yan. Kung tama naman ang ginagawa, kung tama, hindi ka naman mabubutasan. Sino ba naman makakabutas kung tama ginagawa mo? Kaya mong depensahan yan. Problema, hindi ka nga nagdedepensa dun eh. Hindi ka nagdedepensa sa house. Diyan ka sa sarili mong opisina, nagsasalita na hindi yan yung proper forum. Walang pwedeng magtanong sa'yo dyan ng na hindi mo kayang sagutin. Bakit hindi ka kaya magpa-presscon? Hindi ka magpa-presscon. Tapos iba-iba iba-ibang mga media. Okay, mag-invite ka ng iba. Invite ka ng ibang mga pwede magtanong sa'yo. Ha? Pwede mo akong kumpidahin. Tatanungin kita. Isa kita nga. Ito mga sinasabi ko ngayon, itatanong ko to sa'yo. Diba? Kaya, yung mga taong involved dyan sa sinasabi mong inaatake ka, ba't di mo sambahin ng kaso? Bakit ngayon lang? Dahil nagigipit ka, hindi mo kayang sagutin. Yan ang tanong ha. Hindi mo ba talaga kayang sagutin? At ang lagi mo sinasabi, nasa COA na yan. Ang COA nga nagsabi notice of disallowance. Diba? Gamit ang confidential funds. At ang patotoo nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko, mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Diba, sorry mga kaklira, hindi ko alam, hindi ko makuha yung logic. Diba? Hindi ko makuha kung yung handler nito inisip kung paano sasagot si VP Sara. Okay. Di ba kung aatakihin ka ng mga kalaban mo, matatalo mo sila kung maganda ang sagot mo. Diba? Bakit ka tatahimik, magpapakita ka ng galit, aasta kang siga,
para hindi ka tanungin? So, paano mo mariresolve yung issue kung hindi mo sasagutin ng base sa records mo? Ang problema, baka wala kang records. Kaya ayaw mong sagutin. Tapos, may ano yung tawag eh? Ano yun? Defense mechanism mo lang yan. Di ba para bang, dito yan eh, di ba? May mga ganyan tao. Sisigaw ako. Para tumahimik ka na lang, hindi mo na ako masagot. Ganon. Kunyari, laseng yung asawa. Tapos, instead na nagalit yung babae, yung asawang babae, dahil gabi yung asawa niyang umuwi, anong gagawin na nila? Defense mechanism. Bakit ang tagal-tagal mong buksan ng pinto? Kanina ako makakatok dito. Si babae, natakot na. Sabi niya, kumain ka na ba, honey? Ganun ba gusto mo? Ha? Bibi Sara? Pagbanat mo pala umpisa, galit ka na. Pagbanat mo, magtatagal tayo. Ito pa ulit-ulit ko sasagutin. Nagtatagal talaga tayo dito. Di ba ganun? Hindi ka ganyan kalumanay doon, no? Hindi ganyan. Iba yung dating mo sa house. Di ba? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Alam mo, marami na sumagot dito, dating congressman. Si Congressman Ted, si Sir Ted Filon, dating congressman, hindi na pa tumakbo ulit. Ayaw niya eh. Imposible ang sinasabi ni VP Sara na dalawa lang ang nakakaalam. Kasi kasama ang House dito. So, ang Senado pala, ang Senado. So, kung pumasok ito, di mo tinutulan, ang sabi mo, humingi ka na ng tulong sa Senado, at the time na ito'y napirmahan, kaalyado mo ang Senate President. Remember, si Senator Zubiri, Duterte yan. Die hard. Ibig mo sabihin, binulit ka rin ni Senator Zubiri, ni SP Zubiri at that time? Ba't di ka umalma? Diba? Ba't di ka umalma? Kaya yung sinasabi mo, ang hindi natin alam, kasi sanay siyang mayor. Sanay siya na mayor, sanay siya na binabaksakan lang ng pondo. Diba? Yung mechanics, hindi niya alam kung paano. Kaya, ang dali niya kasing sabihin yan. Para mapakita sa tao yung kasiraan nung hindi niya nakakampi. Diba? Pero anyway, ganito na. 10:28 na. Okay? Bukas, hindi pa tayo tapos dito. Tingin ko magpa-part 2 tayo dito. Papakita ko sa inyo kung ano ang iba pang naging mali dito ni VP Sara. Okay? At isa pakita ko sa inyo, sinabi niya walang kwenta sa kanya ang pera. Pero, ang nakaklear, bakit pera pa rin ang nagiging problema rito? Di ba? Hindi ba ironic? Di ba taliwas sa mga sinasabi niya? Magtatrabaho lang yan, wala yung pakialam sa pera. Bakit problema ang pinag-awayan? Bakit pera ang pinag-awayan niyo? Bakit pera ang naging dahilan kung ba't nagalit ang tatay mo? Bakit pera ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng maisog rally? Na naman natin nag-start yun, di ba? Sa confi funds na hindi na binigay sa'yo. Bakit nandimanda tatay mo? Buti nga, nanalo siya. Nandimanda siya. Great threats. Bakit? Ang issue, confidential funds na hindi binigay sa'yo. Di ba?
Oh. Tapos ngayon, yung hindi, ano yan, hindi nagbibigay ng confidential funds, ano yan? Ay kalaban ng bayan? Oh. Diba? So, yan muna tayo. Bukas pag-usapan pa rin natin to, hindi pa to tapos, mahaba kasi to eh. Okay, maraming salamat kay Josefa Oliva Lopez, kay Lisa De Hello Baluyot, kay Maylin Cheesecake, ano po to? Yung mga sinampa po ba before ng mga kaso, kikibuloy na dismiss, may possibility po ba na ma-open pa ulit? Lain ang topic natin pero sige, sagutin ko to. Mga kaso kikibuloy na na-dismiss. Actually po yung na-dismiss, yan po yung sumampa sa DOJ. Yung po hinihiling ngayon. Sumampa siya sa lahat. Na-dismiss siya sa Davao City Prosecutor's Office, nag-petition for review sa Davao City, sa DOJ, yan po yung nasampa na ngayon. Okay? Sabi po ni Arlene Stone na dating member, marami na daw po nagreklamo noon pa. Pero na-dismiss lang. Kung marami nagreklamo at hindi naman sila nag-file ng petition for review, wala na yun. Kasi patay na yun. Namatay na. Pero, since hindi naman siya talaga decided on the merits, hindi pa naman court ang nag-decide, hindi pa matatawag tong double jeopardy, wala pang res judicata, ibig sabihin hindi pa na-desisyonan ng korte, they can file. Especially kung meron silang new evidence. Pwede nila i-refile. Okay? Okay. Hello, Maylin. Hello, Rocket. May mga mods ko yan eh. Okay. Addictus Rex. Okay. Si Joy G. Si Survivor T79. Charis. Channel. Okay. Okay, pasalamat muna tayo sa aking mga ano ha. Okay. Ito pala, gusto ko lang i-remind, no? Itong interview na to, kung basin niyo isang buo lang to eh. Pero bakit nila pinaghati-hati? May purpose to eh. Diba? Itinaon talaga nila to doon sa budget hearing. Diba? Para unti-unti nilang masisira yung mga taong iniisip ni VP Sara na tumutulig sa kanya pagdating sa confidential funds. Unti-unti niyang sisirain ng mga yan para yung tao sa kanya maawa. Makuha niya yung simpatsya ng mga tao without even explaining kung saan niya ginastos yung confidential funds. Okay? Okay, mga mods ko, Addictus Rex, Shiro Kanzaki, Maylin, Pinoy Bro Media, Journey to Understanding, Kadama sa Jordan, Maria Nanale, Venzir, Takumi, Critical Thinking, Racket, All Walks of Life, Tatay G's, Reviton, Angela G, and Oppenheimer. Ayan, thank you sa inyo lahat. Okay, Loge Nation, to Orejola. Good evening, mga Uni PBBM. Uni na kay PBBM. Team napunta na Team Kulto. Ano daw? Actually, ito mga kaklira, marami akong kaibigan, mga kabatas, mga kayubi, kaklir, may kanya-kanya, siguro, may kanya-kanyang sinusuportahan. Pero pagdating sa ganitong usapan, hindi kami hindi negatibo. Kung ako'y nagdi-discuss ng wala namang kinakampihan politiko, kailangan lang natin kasi masabi yung sinasabi ng batas. At mga exercise kung paano tayo mag-isip sa mga sinasabi ng bawat isa. Sinasabi ng isang tao, let's read. Diba? Kung ano yung nasa utak niya, paano siya i-evaluate, yun yung masarap eh. Diba? Pero para sabihin na PBBM, Maka Duterte, I hope hindi tayo dito, gano'n. Okay? Tayo hihiramin ko na to si pangalan ni Critical Thinking. Critical Thinking lang tayo. Salamat po, Ma'am Rose Pablo. Ay, please naman, baka naman pwedeng pakiclick ng konti, subscribe, like, and share. Simply Lalaine. Okay? Katatapos lang kanina, nanood din si Charles 23. Okay, Biographics. Hello po. Okay, mula Ontario, Canada. MGN, nandun pa sa hindi pa ako napupunta ng pero biniling ko na, itago lang. Nandun lang sa baba. Sa lobby. DYI Lamang. From Markham. Ano yung on?
Ano yung on? Mark Ham. Okay, thank you. Eto, si planado daw atake sa kanya. Yung galawan mo nga, BP Sara, ang halatang planado mo. Especially ito, tulad nito. Itong pag-i-interview na hinati-hati sa tatlo. Unang attend mo pa lang, sinadya mo ang mag-isa ka at papakitain mo sila ng bangis mo para intindid. Uy, pero sabi ni Congressman na Saldico, nag-iisa siya pero sandamakmak daw yung kanyang guard sa labas. At nag-order pa sila ng 100 food packs pero hindi naman daw yata nakain. So, sayang daw yung pera. Okay, Rebiton, hello! Si Rebiton ba nabanggit ko kanina? Okay, Eliseo Cipriano, good evening. Obito, okay. Fido Dido, 1669, good evening po. Another episode na naman si Sarah. Oo, bukas meron tayo kasi mahaba ito eh. Pero aside from this, siguro meron pa tayong iba't take-upin. Arthur J. De La Cruz, good evening. From North Caloocan. Okay? Bing De La Cruz, Chong Tahong, Maria Nanales, so scripted, sabi niya. Jober Sunday, okay? Ruel, Cedilio, Chit Kines, Alan Libunaw, Sanchez, maraming salamat. Controlled interview, okay. Multiweb D, controlled interview daw, bawal pa din siya tanungin. O nga, dito wala nang tatanong, friendly nga yung tanong eh. Okay? Okay. Walang hard question kasi. Bayani P. Tobias from Nevada, Henderson, Nevada, USA. Hello po, good evening. Bobords TV, Eva Mendoza, Renceline, ito, sabi niya, Cesar Iarte. Oo nga, di ba? The Rotten Tradition. Oo nga, The Rotten Tradition. Okay? Dapat wala na to eh. Wala na itong mga courtesy. Parliamentary courtesy. Hello, Kadama. Okay, ito. Annalyn Equiz from British Virgin Islands. Maria Maldit. Hello. Priscilla Acception. Okay? Itong si Gaming Adventure from south of France, city of Montpellier. Originally from Pangasinan. Ano sabi ni Cesar? Cesar, bilis makalipat. Nandun ka. Kaya nilipayan. Nagkasabay ba? Selma Tariman from South Korea. Uy. Alex, Soljen. Ako. Ganun. Jean Garcia. Ito. Si Renel Escalante from South Korea. Si Jean Garcia, actually, planado ang pag-atake ni Sara mismo, bintang to the max as usual para ilihis ang mga kabalstugan ginawa niya sa DepEd at OBP. Pabiktim pa naman. Ang dami na sayang daw na pera. Kahit nga sa OBP, di ba, nireklamo, ang dami na tinapang pera, hindi pa niya naggastos para itrabaho sana. Nauna daw gastusin yung OBP, yung Conti Funds. Nasa si DJ Byron, hindi ko makita. Nandiyan ba? Hindi ko makita si DJ Byron, pero nakita ko siya kanina dito, pero hindi ko na mabasa. Nasaan na yan? Jason Bambe, Aldrich from Polo Leyte. Uy! Polo Leyte? Nakarating na ako dyan, naghiring na ako dyan eh. Sa may Apalo, nakarating na ako dyan eh. Doon malapit sa may, ano nga yun? Basta naghiring na ako dyan sa Leyte. Okay. Nasaan si DJ Byron? DJ Byron, hindi ko makita yung message mo eh. Saan? Hindi ko makita. Wait lang. Wait lang. Ito yung backstep. Hello po sa Rudy Ilas, Bong Navarro, and Rene Depakakibo. Hindi, star dito eh. Kaya nakikita ko kagad eh. Yung sa live, hindi ko makita si Okay, ano sabi nila? Okay po, tingnan lang po. Manuel Abelia, Mami Peng, Lumuluhang Batuta. Si Bakina. Ayoko basahin. Lumamu. Okay. Saan? Ate, DJ Byron, pang local lang, si VP. Teka na. Ayan, oo. Hindi siya pang national, sabi ni DJ Byron. Oo nga, parang hindi kasi sanay. Ayoko naman siya i-judge, no?
Pero kasi syempre iba po yung paano gumawa ng budget. So yun yung explain natin tomorrow. Pero sabi nga ni kino-quote ka na si Sir Ted Filon, hindi daw talaga pwedeng sa dalawa lang. Kasi may kasama niyang sa Senate. Unless magsasabuatan sila. Pero still, sabi ko nga, di ba, sa kanya dapat pumunta yun. Okay. Arceli Nunez from Singapore. Hello, hello. Okay? So, basahin natin na sa dulo. Okay, pero, ang sabi Titan, it doesn't exonerate her from doing her leadership duties, especially with the expenditure she couldn't explain. Kaya itong revolusyon niya ngayon, aninisin na lang. Oh, yeah. Attorneys, ang isigot daw kay BBBM ay huwag na lang pag-usapan. Huwag daw, kaya yun hinayaan na lang daw sabi. Kaya nga, di ba? So it means, mukhang hindi alam ni PBBM yung kwento niya. Dapat sinabi niya na, dapat nga nag-ingay na siya. Yun yung sa akin, di ba dapat nag-ingay na siya? O, tapos hindi ko alam kasi kung gumagawa pa siya ng kwento para mas maganda pag may ganitong usapan. So, Coro Makahiya, sa akin, palagay, diversionary tactic talaga. Ang masakit pa noon, nalaman niya na may man yan. Tumahimik lamang siya. Bakit po? Yun na nga, di ba? Bakit pinasinti mo? Di ba? Pero, sa akin lang, it happens. Yung mga ganyan may mga insertion, it happens. Pero, di ba dapat ikaw na yung nandiyan, ikaw na yung may chance, magsalita, sana binunyag mo na. Kung totoong hindi, di ba? Kung totoong hindi mo nakuha yung pera. Nakabawi ka pa, ang ganda pa ng tingin sa'yo. Tapos ngayon ka magsasalita. Nakipagsabuatan ka na, kung totoo yung sinasabi mo. Di ba? Univert? Okay, wala akong tiwala sa mga Duterte. Lahat ng line-up ng Duterte. Hindi ko iboboto. Okay, kaloyal. Okay, Gloria Alamilio. Ay, tingin ko, hindi mababa. Kahit may sinasabing pag-impeach. Laban yan. Anali Alcala. Alice Go Israel Spy, nasunog lang siya dahil sa buliyaso. Okay. Interview pa lang, nakikita fake. Bukas pati mata niya, babasahin natin. Paano siyang tumingin, paano siya magsalita. So, paano mga ka-clear? Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire kasi papala lang, huwag tulugan, inyong karapatan. Bye! Salamat po.